Take it easy and enjoy your day at work. Yan, Ducky Del Rosario. Paratang lang sila palagi. Visit talaga tong Marcos admin. At isa pa, halimbawa, nasiraan nyo si BP Sara o kaya nanalo kayo sa impeachment. Ano naman? Meron pa kang Baste Duterte. Tingin nyo, tingin ba ninyo, yung mga Duterte supporters, nanalo kayo sa impeachment, guilty si BP Sara, bawal nang tumakbo si BP Sara. So sabi ng mga Duterte, patakboy na natin si Baste. Sa tingin nyo, iboboto namin si Leni? Ang iboboto namin yung i-endorse ni BP Sara. So nagsasayang lang kayo ng panahon at oras at pera. Wala rin pong silbihan dahil mananalo pa rin po ang endorse ni BP Sara. Sila lang asan niya proposed budget for next year. Bakit nalusutan ka pa kung binasa mo talaga? Di ba? Yun eh. Kahit palabasahin mo, kahit hindi ka matulog, nalulusutan ka rin. Ang tawag po dyan sa nagawa ni Bunoan, napalusutan siya. Inaamin niya ngayon, for the sake na makalusot siya na hindi niya alam, inaamin niya naman na kayang-kaya kong palusutan ng mga tauhan ko. Tanong, ilan ang kanyang sekretary? Bukod ba kay Bunoan, meron pa nagpapalusot? Kung totoong wala siyang kinalaman, ha? Sir, ang inahabol, 125 million na nagagastos natin, 375 million na. Nonsense ang impeachment hearing na yan. Marunong po mag-isip, mga senador, marunong po mag-isip ang mga Pilipino. Boss Bas, hindi ba death threat yung sinabi ni Kapunan na saan na ba yun? Papaluin sa ulo. Papaluin sa puwet. Spanking eh. Sa Pilipino, pag sinabing papaluin ka, sa puwet po yun. Pagpatay na banta ni Kapunan, kailangan si matibag dito. Pwede pa tumakbo si BP Sara kung makonvict siya sa impeachment. Supreme Court ang huling magpapasya. Sabi, tingnan nyo sabi pa ng sabi ng anong tawag doon? Ng COMELEC. Di ba? COMELEC nagsabi niya, wala nga tayo ideya eh. Pera na lang pag sinabi na raw ng Supreme Court. Pwede po talaga. Kaya ang gagawin nila, pag in-impeach yung si BP Sara, pwedeng dalawa mag-file ng president, si Baste at si Sara. Para kung sinabi ng Supreme Court bigla. Kasi baka gimmick lang yan ni Garcia. Pwede ka pang tumakbo. Tapos, di ba, bawal na po yung substitution. Kaya dapat mag-file din si Baste. Boss Baz, kumbinsido ka na kakampi si Amy na mga Duterte. Tingin ko insider yan. Ako, ganito po, no? Alam ko po kung sino po yung mga solid sa Duterte. Alam po natin yan. You know? Alimbawa, wag na si Amy. Siyempre, para mas madali pong intindihin. Si Guanzon, dilawan yan. Sinasabi niya, dilawan siya. Binoto niya si Leni Robredo. Pero pag nagsasalita po ba si Guanzon ng laban sa gobyerno, laban kay BBM, hindi po natin pwedeng gamitin? Hindi po ba? Pag si Eresi po, dilawan na dilawan. Sinasabi niya, hindi siya Duterte. Sinasabi niya, ayaw niya sa EJK at kung ano-ano pa. Pag nagsalita ba si Eresi, laban sa gobyerno, hindi natin pwedeng gamitin? Di lalo na po si Amy Marcos. Dahil siya nga po, nagsasabi siya na siya ay Duterte. Hindi lang tayo papayag pag siya po ay ginawang Vice President at malabo po siyang gawing Vice President ni Sara Duterte. Dahil nadala na po si Sara Duterte, siguro makikinig na siya sa mga followers niya at sa mga iba pang leader ng Duterte. Hindi po ako nakukumbinsin ng mga yan. Ang tingin ko nga, si Amy Marcos numero 1 manggagamit. Ang galing nga niya manggamit, di ba? Kandidato siya, pumayag siya na maging kandidato ng administrasyon.
Nung una, nung na-realize niya na, teka muna, mukhang malalaglag ako. O, nagpa-endorse siya kay BP Sara. Ano pa bang ultimate ng panggagamit kundi yun? Pangligaw yan, syempre, di tatanggapin ng tao kung puro sila babae. Papalitan ka na namin Octa Arts ng Way Dancers. Wala tayong pag-asa pag si Garcia pan chairman sa Comelec. That's the truth. Hindi po. Hindi pa po natatalo mga Duterte. Matagal na po si Garcia dyan, di pa po natatalo mga Duterte. Mahirap pong dayain kung landslide. Yan po, tandaan nyo. Kasi lahat yan na pag mga konti lang po lamang, isang probinsya lang o isang syudad lang, pwede nang magbago, di ba? Pero po, pag gagalawin mo lahat ng data babaguhin mo, masyadong halata po yun. Kasi po pag ganyan po ang utak natin, ganyan po ang gusto nila. Na wala tayong pag-asa pag si Garcia. Alam nyo kung bakit? Hindi na boboto. Kunwari umulan, panahon ng eleksyon. Puta, hindi na ako boboto. Total, hindi naman tayo mananalo hanggat si Garcia. Sila naghahakot pa ng mga botante. Talo tayo niyan. Kaya hindi po ako naniniwala na wala tayong pag-asa. Kaya po yung mga very close, pwede po yun na i-twitch ng konti. Kasi very close eh. Alam niyo yun? O kaya mga senador, pwede sila makapagpasok. Kasi ang dami. Pero yung alam mong tambak sa Mindanao, alam mong tambak sa Visayas, alam mong tambak sa NCR, alam mong pumaparehas lang sa rest of Luzon, tapos matatalo, tatambakan ni BP Sara sa Mindanao. Hindi lang po 80% yan, mga 90%. Sa Visayas, mga 80%. Duterte, panalo na, yun pa lang. NCR pa, putya mga 80% din. O the rest po ng mga hindi po na nila solid yan. Manalo man sila sa the rest of Luzon, konting-konti lang. Paano sila mananalo? Babaguhin mo lahat ng resulta. Hindi po ganyan ang pandurugas. Kahit noon pa. Kung may dudugasin ka, konting konting, kunwari, lamangan lang, mga 1 milyon, 2 milyon. Kaya po yan. Ilang probinsya lang yan eh. Di ba? Oh. Pero yung babaguhin mo lahat, imposible po yun. Paano mo palalabasin na nanalo yung kalaban ni BP Sara sa Visayas at Mindanao? Napakalaking kalokohan po nun. Wala pong magtatangka na ganun. Kaya wag po kayong panghinaan. Wag nyo pong gawing konsepto yan. Natalo na tayo dahil si Garcia nariyan. Wag pong ganun. Hindi po, wag nyo pong ilagay yan sa utak nyo kasi marami po kayong ipapahamak. Papahamak nyo po yung atin. Laban lang po. Kasi kung hindi po kayo lalaban, alam nyo po, ipaubayan nyo na lang sa aming lumalaban. Kung hindi po, ayaw nyo po lumaban. Kasi mapapahamak nyo pa eh. Pag may nakumbinsi kayo na milyon, nakumbinsi po ng mga ganyang utak, alam nyo po, may pumapasok po para sasabihin yan ng mga ganyang kaisipan. Huwag po kayong maniniwala dyan dahil hindi po nila kaya yan. FPJ, ibig nyo sabihin, mas sikat si FPJ kaysa kay, pag ganyan na po, ayawan na, wag na po kayo. Wag na tayong lumaban pare-pareho, bakit pa tayo narito? Yung kinagagalit ko, ang tagal-tagal natin nagkukwentuhan dito. Tapos kayo mismo susuko. Kung ganyan na po pananaw nyo, bakit pa tayo lumalaban? Puta. Wag na natin, sabihin lang natin, tama kayo. Tama po sila, mananalo na si Lenny. Tanginang katarantaduhan yan. Diyan ako nagagalit, hindi ko po papayagan yan dito sa channel ko. Kung ganyan po ang pananaw ninyo, hindi naman inyo yan, na-influensyahan lang kayo. May nang-influensya sa inyo, totoo po yan. May papasok para mang-influensya ng kaisipan hanggat nariyan ibig nyo sabihin, naisip nyo yan? Ako po, matagal na po ako sa Comelec. Hindi po kahit na po noong, close po yung laban ni Miriam Defensor at saka ni FBR. Ako, nagagalit ako niya, ayoko ng ganyan. Huwag kayong ganyan kasi
Kawawa ang bayan natin. Kawawa. Huwag nyo lang isipin yung sarili nyo. Kung sumuko na po kayo, huwag nyo po kaming idamay. Ayaw ko ng ganyan. Bakit pa ako dito araw-araw? Hindi naman pala kayo naniniwala. Ibig nyo sabihin, landslide tapos kaya nilang dayain? Katarantaduhan yan. Sino po ang landslide pero natalo? Hindi ko kayang paniwalaan niya. Yung ganyang kaisipan. Pag ganyan po mga paniniwala nyo, parang wala lang po yung mga pinaglalaban natin. Nagrarally, nakulong po yung mga lumalaban, sila Marcoleta, nakakulong. Wala pong kasalanan si Marcoleta, nakakulong. Tapos sasabihin nyo lang na wag na tayo umasa na mananalo dahil nariyan si Garcia. Huwag nyo pong isuko laban. Ang dami po nagsasakripisyo. Lumaban lang kayo. Kung ayaw ninyong lumaban, huwag kayong mandamay. Pinangangalandakan nyo yung ganyan. Gayahin nyo yung mga nasa Canada. Minura nila nung nakita nila. Laban lang. Huwag kayong maging defeatist. Kawawa tayo. Gusto nyo ba yung ganyan? Gusto nyo po yung ganyan na sila pa rin? Ako, ayoko. Lalaban ako, magsasalita ako rito araw-araw na kinakailangan manalo si BP Sara. Dahil lang kay Garcia, hindi ako nakakita ng ganyan. Hindi pa po ako nakakita ng ganyang uri ng mga lumalaban. Huwag po kayo magpakalat ng ganyan, si Garcia magpapasya. Hindi niya kaya ang mga Duterte. Kailan po natalo ang mga Duterte? Isang laban lang po, sino po natalo na sa mga Duterte? Hanggat hindi pa natatalo mga Duterte, meron pa akong chance. Bakit? Sa tingin nyo ba, yung mga Comelec before, kakampi ni Duterte? Bakit nananalo? Hindi tayo mananalo kung hindi na tayo lalaban. Kung sabihin natin sa sarili natin, hanggat nariyan si Garcia, wala na tayong pag-asa. Kawawa naman tayo. Tayo po pinakamarami. Hindi ba kayo naniniwala na majority ng Pilipino? Ako po naniniwala ko. Ako po naniniwala kasi nakakausap ko yung mga Pilipino pangkaraniwan. Hindi ako nag-instigate Sila po kusa. Kuwari, bibili lang ako. Mahal pala ng nagmahal lang naman to nung panahon ni ganun. Sila po naglilitanya. Hindi po ako nagpapakilala na vlogger ako pag kayang-kaya nyo pong kunin yung mga ng tao, yung galit ng tao. Imposible. Imposibleng matalo tayo dahil kay Garcia lang. Kasi parang wala lang. Parang gusto nyo, wag na tayong lumaban dahil kay Garcia lang. Hindi ako naniniwala. Hindi ko kayang paniwalaan yan. Nasusuko tayo dahil si Garcia. Kahit na anong paliwanag nyo sa akin, FPJ, kaya nga umaangal si di ba? Kaya nga po nung panahon po ni FPJ, yan na nga po yun. Yan na yung wakas nung talagang computerize na tayo. Sa perwisyon dinanas natin sa admin, bangag na admin, kailangan bangon laban. Correct. Argumentong pang grade 1 yung wala na, nasabi mo na Argumento ng mga alam nilang talo na sila sa logic. Anong wala na, nasabi mo na? Anong tawag doon? Yung misleading. Pang grade 1 po yun. Nabawal mong sabihin na hindi yan yung ibig ko sabihin. Walang mga kalaban, dapat tayo magpursige lalo. Correct.
Sir Vance, bakit lahat ng kinakasuhan dinadala nila sa ICC? Di na ba gumagana ang justice system sa atin? Matagal na natin tinatanong yan. Bakit eh? Alam nyo na kung bakit. Kasi dito, wala pong illegal na ginawa si Tatay Digong. Doon kasi sa ICC. Alam nyo naman, di ba? Patunayan na nga natin, miski nga yung US, pumapalag sa ICC. Nalo nga sila. Huwag tayong maging negative thinker, lalaban tayo, huwag tayong panghinaan ng loob at huwag makinig sa sabi-sabi. Correct. Inuubo sa minority, ipipilit nila ang Noel. Diyan na sila papalagan maski ng maski po siguro yung mga alam niyo po yung AFP, nagbabantay po yan ng konstitusyon. No? Dapat singilin na rin natin yung AFP kung papayag sila na Noel. Kasi nakalagay po sa konstitusyon, every 6 years, magpapalit ng presidente. Magpapalit po, hindi po magbobotohan, magpapalit. Ibig sabihin, yung dating presidente hindi na pwedeng tumakbo. The minority is being destroyed. They will force the Noel against the Philippines. That's why we should encourage more people to vote for BP Inday when there are more people. It's harder to deceive her. All prosecution. Kasi po, diskarte po talaga yan. May mga papasok po na talagang kala mo kapanipaniwala yung diskarte. Tapos sasabihin po nila na hanggat nariyan si Garcia, hindi tayo mananalo. Oo naman kayo, di ba? Siyempre, oohan nyo yan. Putya, mga pakawala nila yan eh. Magpapakawala ng ganong ideya. Ngayon, kung kayo, ganon na lahat ng mentalidad natin, umulan ng eleksyon. Puboto pa ba ako? Matatalo naman kami. Patay na. Samantalang yung kalaban natin, hakot ng hakot. Talo talaga tayo. Kaya nga kahit magaling ang abogado mo, kung may bendalo, talo ka. Kaya nga siguro nakakulong sila Marcoleta at Jinggoy. Tanong lang, idol. Oo, pwede naman yun eh. Ang problema nga doon ganito, di ba? Kung hindi kayo magpapakita ng gilas, halimbawa, binoto pa rin, nanalo pa rin yung mga bumoto laban kay BP Sara. Halimbawa po, may mga tumakbo dyan. Tatakbo si Sherwin, tatakbo si Jesus Escudero, tatakbo. Hindi ko alam kung si Joel Villanueva. Kung yung mga bumoto na conviction kay BP Sara, binoto nila to convict si BP Sara, binoto pa rin natin, nanalo pa rin. Sasabihin, wala naman pala yung mga Duterte na yan eh. Ba't kinatatakutan yan? Yun po yun eh. Yung power ng mga Duterte dapat ipapakita natin yan sa aktual. Di ba? Hindi po dyan sa mga mas lalo dapat hindi boto. Mas lalong hindi dapat iboto tong mga nag-traidor, etc.